Napansin niyo ba na minsan, pagkatapos nating bisitahin ng isang tao, pakiramdam natin ay pagod na pagod tayo. Parang inubos ang ating enerhiya. Hindi lang ito basta pakiramdam. Minsan ang mga taong nakakasalamuhan natin ay may malaking epekto sa ating kalusugan, sa ating kapayapaan ng isip, at maging sa ating kaligtasan. Lalo na sa ating edad na 65 hanggang 80, kailangan nating maging mas mapili at mas matalino sa kung sino ang ating inilalaan ng ating mahalagang oras at enerhiya. May mga uri ng tao na, sa totoo lang, dapat nating iwasan. O kung hindi man maiwasan, ay limitahan ang pakikipag-ugnayan para lang maprotektahan ang ating sarili. Hindi ito pagiging masama o walang puso. Ito ay pagiging praktikal at pagmamahal sa sarili, lalo na sa panahong ito ng ating buhay, kung saan mas kailangan nating pahalagahan ang bawat sandali at ang ating kapakanan. Sa video na ito, tatalakay natin ang 5 uri ng tao na hindi mo dapat puntahan o masyadong pakisamahan para sa iyong sariling kapakanan, sa iyong kalusugan, sa iyong kapayapaan ng isip at sa iyong kaligtasan. Ang mga tips na ito ay hindi lang para sa iyo, kundi para na ang una sa listahan ng mga taong dapat nating pag-isipan ng mabuti kung bibisitahin o sadyang iwasan ay walang iba kundi ang taong lagi nagreklamo at negatibo sa buhay. Siguro kilala niyo ang ganitong uri ng tao, di ba? Yung tipong kahit anong ganda ng panahon, kahit anong kaganda na mangyari, may makikita at makikita pa rin silang dahilan para magreklamo. Yung kaibigan mong kahit anong ayos ng sitwasyon, ang ilalabas niya ay puro masamang balita at puro problema. Ang pakiramdam mo pagkatapos mo makipag-usap sa kanila ay parang dumaan ka sa isang matinding labanan. Parang ang bigat-bigat ng puso mo at ang buong enerhiya mo ay naubos na. Hindi lang ito basta pakiramdam ng pagod. Ang patuloy na pagkalantad natin sa negatibong enerhiya ay may diresong epekto sa ating kalusugan. Maraming pag-aaral ang nagpapakita na ang sobrang stress at pagkabalisa na dulot ng pakikisalamuha sa mga negatibong tao ay maaaring magdulot ng pisikal na karamdaman. Para mataas ang blood pressure, maging mahina ang ating resistensya at makaranas tayo ng hirap sa pagtulog. Isipin nyo, sa edad natin ito, na sana ay nagpapahinga na tayo at nag-e-enjoy sa ating buhay, bakit pa natin hahayaan na ang negatibong vibes ng ibang sumira sa ating araw? May kapitbahay tayong si Aling Nena na tuwing makikita kayo ay laging ikinukwento ang kanyang mga problema sa anak, sa asawa, sa kapitbahay, sa gobyerno, sa presyo ng bilihin, halos lahat ng bagay. Nagsimula lang kaya sa simplem, kumusta po? Pero bago mo pa malaman, 5 minuto na siya nagsasalita tungkol sa kanyang mga iniinda at reklamo. Ang masaklap, wala ka nang magawa para tulungan siya sa lahat ng ito. At ang ending, ikaw ang mapapagod at malulungkot. O kaya naman, may kamag-anak kang si Mang Tonyo na tuwing may family gathering ay puro paninira sa ibang kamag-anak ang ikinukwento o puro pag-aalala sa mga bagay na wala pa namang kaganapan. Imbes na masaya ang inyong pagsasama, nagiging session ng pagrereklamo at pagiging nega. Ang mga ganitong sitwasyon ay nakakabawas sa ating kapayapaan ng isip at nagdudulot ng unnecessary stress. Ang sikreto dito ay hindi mo kailangang ayusin ang lahat ng problema nila. Hindi mo rin kailangan silang ipaintindi na mali sila. May mahalaga ay protektahan mo ang sarili mong enerhiya. Kung ramdam mong bumibigat na ang usapan, dahan-dahan kang mag-iba ng topic o magpaalam. Maari mong sabihin, ay, Aling Nena, ang dami ko pa kasing gagawin, pasensya na po. O kaya, Mang Tonyo, pakainin ko muna po ang mga alaga ko. Hindi mo kailangang maging bastos, pero kailangan mong maging matatag para sa sarili mo. Ang iyong kalusugan at kapayapaan ay ginto at hindi dapat madaling ibigay o hayaang masira ng negatibong aura ng iba. Ang pagprotekta sa sarili mula sa negatibong impluensya ay hindi pagiging selfish, kundi pagiging responsibilidad sa iyong sariling kapakanan. Kaya naman, pagdating sa mga taong laging nagrereklamo, isipin mo mabuti kung kailangan mo ba talaga silang puntahan o makasalamuha ng madalas. Ngayon, dumako naman tayo sa ikalawang uri ng tao na dapat din nating pag-isipan ng mabuti kung bibisitahin o makakasalamuha. At ito ay ang taong sobrang demanding o tinatawag nating enerhiya vampire.
Sila yung mga taong parang ang buong mundo ay umiikot. Maaring maapektuhan nito ang iyong pisikal na kalusugan dahil sa pagkapagod, pati na rin ang iyong mental health dahil sa stress at pakiramdam na hindi ka makahindi. Isipin na lamang si Kuya Ben, isang kamag-anak na laging tumatawag para sumama ka sa bayan o kaya ay bantayan mo ang kanyang bahay habang wala siya. Kailangan natin gamitin ito sa mga bagay at sa mga tao na nabibigay sa atin ng kagalakan at kapayapaan. Hindi tayo robot na pwedeng utusan sa lahat ng oras. Paano natin haharapin ang ganitong uri ng tao? Mahalaga ang pagtatakda ng hangganan o boundaries. Hindi mo kailangang salubungin ang lahat ng kanilang kahilingan. Matutong magsabi ng hindi na may paggalang ngunit may katatagan. Halimbawa, kung tinawagan ka para sa isang pabor na sa tingin mo ay masyado ng abala o nakakapagod para sa iyo, maaari mong sabihin, "Pasensya na Kuya Ben, masakit ang likod ko ngayon at kailangan ko magpahinga." O Ate Lydia, may pupuntahan ako ngayon at hindi ko pa matutulungan, baka sa susunod na lang. Hindi mo kailangang magpaliwanag ng mahaba. Ang mahalaga ay iparating mo ang iyong hangganan. Tandaan, hindi ito pagiging selfish. Ito ay pagiging responsable sa iyong kalusugan at kapakanan. Sa ating edad, ang pagpapahalaga sa sarili ay hindi na luho, kundi isang pangangailangan. Ang pagbibigay ng labis sa iba ng walang kapalit ay magdudulot lamang ng pagkapagod at pagkasira ng iyong kapayapaan. Kaya, pag-isipan mong mabuti kung paano mo ilala ng iyong oras sa tenerya sa mga taong talagang nagpapahalaga sa iyo at hindi lamang nananamantala. Ngayon, na napag-usapan na natin ang tungkol sa mga taong lagi negatibo at mga enerhiya vampire, dumako naman tayo sa ikatlong uri ng tao na dapat nating pag-ingatan at ito ay ang tsismoso o tsismosa at ang mga nananamantala ng impormasyon. Kilala niyo ba ang mga ganitong tao? Sila yung mga mahilig magkalat ng balita, totoo man o hindi, o kaya naman ay sadyang binabaluktot ang katotohanan para makakuha ng atensyon o makasira ng kapwa. Ang kanilang dila ay parang walang preno at handa silang pag-usapan ang buhay ng iba nang walang pakundangan. Sa ating lipunan, ang tsismis ay tila normal na bahagi ng pang-araw-araw na buhay, lalo na sa mga komunidad kung saan malapit ang bawat bahay. Pero sa ating edad, ang tsismis ay hindi lang basta libangan, maaari itong magdulot ng matinding pinsala sa ating kapayapaan ng isip at maging sa ating reputasyon. Ang pakikisalamuha sa mga taong mahilig magtsismis ay parang voluntaryong pagsama sa isang putikan na madaling makapagdumi sa ating pagkatao. Kapag sumama ka sa tsismis, para ka na ring nagiging bahagi nito at maaring ang susunod na pag-uusapan ay ikaw na. Isipin na lamang si Kakora na tuwing bibisitahin mo ay may bagong kwento tungkol sa kapitbahay na nagaway o kaya naman ay tungkol sa kamag-anak na may problema sa pera. Imbes na masayang inyong usapan, napupuno ito ng pag-uuhusga at paninira sa ibang tao. O kaya naman, may kaibigan kang si Mang Jose na mahilig magtanong ng mga personal na bagay tungkol sa iyo o sa iyong pamilya, hindi dahil sa concern kundi para may kwento siya sa iba. Ang ganitong uri ng pag-ugali ay nakakawasak ng tiwala at nagdudulot ng pagkabalisa. Ang patuloy na pakikinig sa mga sismis at pagiging bahagi ng mga ito ay makakapagpabigat sa iyong puso. Magiging puno ka ng pagdududa at kawalan ng tiwala sa iyong kapwa na siyang sisira sa iyong kapayapaan. Sa ating edad, mas kailangan natin ng positibong kapaligiran at mga taong nagbibigay ng inspirasyon, hindi mga nakakalat ng inggit at pagkasira. Ang mga sismis ay parang lason na unti-unting lumalason sa ating isip at kaluluwa. Ang pakikisalamuha sa kanila ay parang nagbigay ka ng permiso para pasukin ang iyong mundo ng mga negatibo at walang saysay na bagay. Ano ang dapat nating gawin? Ang pinakamabuting paraan ay iwasan ang pakikilahok sa mga tsismis. Kung nasa isang grupo ka at nagsimula na silang magtsismis, dahan-dahang lumayo o mag-iba ng topic, maari mong sabihin, ay huwag na natin silang pag-usapan. Magandang panahon ngayon, pag-usapan na lang natin ang mga apo ninyo. Kung may nagtatanong ng mga personal na impormasyon, maging matalino sa iyong sasabihin. Hindi mo kailangang ibahagi ang lahat ng detalye ng iyong buhay. Ang importante ay mapanatili mo ang iyong pribadong buhay at protektahan ang iyong reputasyon. Tandaan, ang isang tunay na kaibigan o kamag-anak ay hindi makikisali sa tsismis na makakasira sa iyo.
Ang kapayapaan mo ay mas mahalaga kaysa sa anumang tsismisan na walang katuturan. Kaya naman, pagdating sa mga tsismoso at tsismosa, mag-ingat, maging matalino at higit sa lahat, protektahan ang iyong kapayapaan. Susunod sa listahan ay ang taong walang pakialam sa kaligtasan o may masamang bisyo. Ito ay isang napaka-critical na punto para sa ating mga nakatatanda dahil ang ating pisikal na kaligtasan ay dapat na pinakamataas nating prioridad. Ang mga taong ito ay yung mga hindi isinasaalang-alang ang kanilang kaligtasan at mas malala pa, maaari nilang ilagay sa panganib ang buhay mo. Maaring sila ay mahilig sa sugal, matinding pag-inom ng alak, paggamit ng illegal na droga, o kaya naman ay mga tao na hindi maingat sa pagmamaneho o sa kanilang mga desisyon sa buhay na maaring magkaroon ng masamang epekto sa iyo. Ang pakikisalamuha sa ganitong uri ng tao ay parang kusang loob na pagpasok sa isang hindi ligtas na sitwasyon. Kung minsan, iniisip natin na kaya nating silang baguhin o tulungan. Pero sa katotohanan, mas malaki ang posibilidad na sila ang makahatak sa atin pababa. Maaari kanilang imbitahin sa mga lugar na hindi ligtas o kaya ay mahikayat ka sa mga gawain na makakapahamak sa iyong kalusugan, kaligtasan at maging sa iyong pinansyal na kalagayan. Halimbawa, may pinsan kang si Bert na laging nagyayaya sa iyo na sumama sa sabungan o sa mga illegal na sugalan. Kahit na sinabi mo ng ayaw mo, patuloy pa rin siyang nangungulit at minsan ay sinasabi pa na minsan lang naman. Ang peligro, hindi lang financial loss ang maaring idulot nito, kundi pati na rin ng pagkalantad mo sa mga taong may masasamang intensyon. O kaya naman, may kaibigan kang si Lito na mahilig uminom ng alak hanggang sa malasing at kinukulit kanyang samahan siya sa inuman. Kung sasama ka, maaaring mapabayaan mo ang iyong sariling kalusugan o kaya ay malagay ka sa peligro kung bigla siyang mawala ng kontrol. Hindi natin kailangan ng ganitong klase ng stress at panganib sa ating buhay, lalo na sa yugtong ito na ang kailangan natin ay kapayapaan at seguridad. Ang pagiging matanda ay nanggangahulugan na mas kailangan nating maging mapanuri sa mga tao at sitwasyon na ating kinasasangkutan. Ang bawat desisyon natin ay may epekto sa ating kalusugan at buhay. Paano natin protektahan ang ating sarili mula sa kanila? Maging matatag sa pagtanggi. Hindi mo obligasyon na samahan sila sa kanilang mga bisyo o sa kanilang mga mapanganib na gawain. Walang masama sa pagtanggi kumpara sa ikabubuti at kaligtasan mo. Kung patuloy silang mangungulit, sabihin mo ng malinaw, hindi ko kayang sumama sa ganyan. Mas kailangan kong alagaan ang sarili ko. O, alam mo naman, hindi na ako mahilig sa ganyan. Mas gusto ko ang tahimik. Hindi kailangan ng mahabang paliwanag o paghingi ng paumanhin. Ang iyong kaligtasan ay hindi dapat ipagpalit sa pagpabor sa iba. Kung mayroon kang kaibigan o kamag-anak na may problema sa bisyo, maaari kang magbigay ng suporta sa pamamagitan ng paghikayat sa kanila na maghanap ng tulong. Pero hindi mo kailangang isakripisyo ang iyong sariling kaligtasan. Tandaan, ang pagmamahal sa sarili ay pagmamahal din sa mga taong nagmamahal sa iyo at umaasa sa iyong kaligtasan. At ngayon, narito na tayo sa huling uri ng tao na siguradong magpapataas ng iyong kilay. At ito ang uri ng tao na dapat mong iwasan o limitahan ng gusto ang pakikipag-ugnayan para sa iyong kalusugan, kapayapaan at lalong-lalo na para sa iyong kaligtasan sa pinansyal, ang nananamantala sa pera o material na bagay. Ito ay isa sa pinakamahirap na uri ng tao na iwasan dahil kadalasan sila ay mga miyembro ng pamilya o matalik na kaibigan. Sa kultura natin mga Filipino, malakas ang pagpapahalaga sa pamilya at sa pagtutulungan. Normal sa atin ang magbigay ng tulong sa mga nangangailangan sa ating angkan. Ngunit may mga tao na sadyang nananamantala sa kabutihan at palihim mapagbigay ng iba, lalo na sa mga nakatatanda na madalas ay may pensyon o naipong pera. Sila yung mga biglang nagiging malapit sa iyo kapag may kailangan sila,
lalo na pagdating sa pera. Ang problema sa ganitong uri ng tao, unti-unti nilang mauubos ang iyong pinaghirapan na siyang magdudulot ng matinding stress, pagkabahala sa kinabukasan at pagkawala ng iyong kapayapaan ng isip. Ang iyong pinansyal na seguridad ay direktang konektado sa iyong kalusugan at kapayapaan sa pagtanda. Kung wala kang sapat na pera para sa iyong mga pangangailangan, paano ka magiging malusog at mapayapa? Isipin na lamang si Apo Ray na madalas bisitehin ang kanyang lolo at lola, hindi para magkwento o makipagkwentuhan, kundi para humingi ng pang-ambag sa proyekto, pang-ospital ng kaibigan, o pambayad sa utang. Hindi ito nangyayari minsan lang, kundi halos bawat buwan. At ang masaklap, bihira. Kung hindi man, hindi na ito nababayaran. O kaya naman may pamangkin kang si Lea na tuwing may kailangan siya, ikaw ang unang lalapitan. Sa una, maliit na halaga lang, pero unti-unting lumalaki hanggang sa hindi mo na napapansin, unti-unti nang nauubos ang iyong savings. Maraming nakakatanda ang naihiyang tumanggi sa kanilang mga mahal sa buhay, kaya napipilitan silang magbigay kahit na alam nilang mauubos na ang kanilang pinansyal na seguridad. Ito ay nagiging sanhi ng matinding pasakit at pagkabalisa na nagdudulot ng stress na maaring madulot ng sakit. Ang pera na dapat sana ay para sa iyong sariling gamot, sa iyong pagkain o sa iyong kasiyahan sa pagtanda ay napupunta sa mga taong hindi marunong magpahalaga. Paano natin poprotektahan ang ating sarili mula sa kanila? Una, maging matatag sa iyong mga pinansyal na desisyon. Hindi ka obligadong pondohan ang lahat ng pangangailangan ng iyong mga kamag-anak. Ang pinaghirapan mong pera ay para sa iyo, para sa iyong pagtanda, para sa iyong mga pangangailangan at para sa iyong kapayapaan. Magtakda ng malinaw na hangganan. Kung lalapit sila para mangutang, sabihin mong, pasensya na, wala akong extra rayon para sa ganyan. O, ang pera ko ay para sa aking pangangailangan, hindi ko kayang humiram. Huwag mong hayaan na gamitin ang iyong emosyon laban sa iyo. Ang totoong pagmamahal ay hindi humihingi ng kapalit na pera na maglalagay sa iyo sa alanganin. Kung meron kang pinagkakatiwalang miyembro ng pamilya o kaibigan, maaari kang humingi ng payo sa kanila kung paano haharapin ang ganitong sitwasyon. Mas mainam na maging matatag at paprotektahan ang iyong pinansyal na kaligtasan ngayon kaysa magsisi sa huli na wala ka nang maiwan para sa sarili mo. Ang pagiging financially secure ay isang malaking bahagi ng pagiging malusog at mapayapa sa ating pagtanda. Ngayon, napag-usapan na natin ang 5 uri ng tao na dapat nating pag-ingatan para sa ating kalusugan, kapayapaan at kaligtasan. Nagsimula tayo sa mga taong laging nagrereklamo at negatibo na siyang sumisipsip ng ating kagalakan at nagdudulot ng stress. Pagkatapos, tinalakay natin ang mga enerhiya vampire at ang mga sobrang demanding na tao na nag-uubos ng ating mahalagang oras at enerhiya na nagiging dahilan ng ating pagkapagod at pagkapagod ng ating isip. Pagkatapos nito, pinag-usapan natin ang mga tsismoso at tsismosa at ang mga nananamantala ng impormasyon na maaring sumira sa ating reputasyon at kapayapaan ng isip sa pagkalat ng mga maling balita at paninira. Sulod naman ang mga taong walang pakialam sa kaligtasan o may masamang bisyo na siyang naglalagay sa atin sa panganib at maaring magdulot ng masamang epekto sa ating pisikal na kaligtasan. At sa huli, tinalakay natin ang pinakasensitibong issue, ang nananamantala sa pera o material na bagay na siyang maaring sumira sa ating pinansyal na seguridad at magdulot ng matinding pagkabalisa. Hindi ito tungkol sa pagiging malayo sa lahat ng tao o pagputol ng ugnayan sa lahat ng iyong mahal sa buhay. Hindi rin ito pagiging makasarili. Sa totoo lang, ito ay isang mahalagang bahagi ng pagmamahal sa sarili at pagpapahalaga sa regalong buhay na ipinagkaloob sa atin. Ito ay tungkol sa pagiging matalino, mapanuri at higit sa lahat, pagmamahal sa sarili. Sa ating edad, ang bawat sandali ay mahalaga. Ang bawat enerhiya na meron tayo ay dapat nating ilaan sa mga bagay at sa mga tao na nagbibigay sa atin ng kagalakan, ng kapayapaan
at ng inspirasyon. Hindi natin kailangan ang karagdagang stress, karagdagang sakit ng ulo o karagdagang problema na maaring magdulot ng pisikal na karamdaman. Ang pagprotekta sa ating sarili mula sa mga ganitong uri ng ugnayan ay nangangahulugang mas maraming oras at lakas para sa mga tunay na mahalaga sa buhay. Marami kang panahon para makipaglaro sa iyong mga apo, mas marami kang pagkakataon para ituloy ang iyong mga libangan na matagal nang napabayaan. At mas marami kang kapayapaan para mag-enjoy sa bawat araw ng iyong pagre-retiro na pinaghirapan mga husto. Ang mga simpleng pagbabago sa kung sinong ating inilalaan ng ating oras at enerhiya ay maari magdulot ng malaking kaibahan sa ating kalusugan at kaligayahan. Tandaan, maliit na pagbabago lang ang kailangan para magkaroon ng malaking epekto sa iyong buhay. Hindi kailangan na maging malaking komprontasyon. Minsan, sapat na ang dahan-dahang paglimita sa oras o pagiging abala na sa tuwing may kailangan silang masama para sa iyong kapakanan. Ang pagiging proactive sa pagprotekta sa iyong sarili ay isang tanda ng karunungan at pagpapahalaga sa sarili. Ang iyong kalusugan at kapayapaan ang iyong yaman. Huwag mong hayaan na sirain ito ng sinuman, gaano pa man sila kalapit sa iyo. Sa huli, ang pagiging malusog at mapayapa ay ang pinakamagandang regalo na maibibigay mo sa iyong sarili at sa mga tunay na nagmamahal at nagpapahalaga sa iyo. Ang mga taong nagbibigay ng positibong enerhiya at nagpapagaan ng iyong kalooban ang dapat nating paglaanan ng ating pagmamahal at oras. Sila na magiging sandalan mo sa mga panahong kailangan mo ng suporta at sila na mga kakasama mo sa pagtawa at sa mga masasayang alaala. Alam kong marami sa inyo ang nakaranas na ng ganitong mga sitwasyon. Gusto kong marinig ang inyong mga karanasan at pananaw. Meron ba kayong mga kwento na nais ninyong ibahagi? O may iba pa bang uri ng tao na sa tingin nyo ay dapat iwasan para sa ating kalusugan at kapayapaan? Ibahagi ninyo sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga kwento at payo ay maaaring makatulong sa iba na makahanap din ng inspirasyon at lakas para protektahan ang kanilang sarili. Ang pagbabahagi ng kaalaman ay isang mahalagang paraan din ng pagtulong sa ating komunidad na maging mas matalino, mas malakas at mas maprotektahan ang ating mga sarili laban sa mga negatibong impluensya. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito at nakita ninyo itong makabuluhan, paki-like naman po at i-share sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay, lalo na sa mga nasa edad na rin at kailangan din ang ganitong kaalaman. At kung hindi pa po kayo nakakasubscribe sa channel na ito, pindutin na po ninyo ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong updated sa aming mga bagong video na makakatulong sa inyong pamumuhay, mula sa mga tip para sa kalusugan hanggang sa pagpapanatili ng kapayapaan ng isip at seguridad sa pagtanda. Ang inyong suporta ay malaking bagay para sa amin at nagbibigay sa amin ng inspirasyon para patuloy na gumawa ng mga kapakipakinabang na nilalaman. Salamat sa inyong pagtuto at paglalaan ng oras sa pagpanood ng video na ito. Tandaan nating lahat ang bawat araw ay isang pagkakataon para piliin ang kaligayahan at kapayapaan. Piliin ang mga tao na magtataas ng iyong espiritu, hindi yung mga bababa sa iyo. Live your best life at every age. Ang buhay ay isang regalo at karapat-dapat kang mabuhay nito ng buo, malusog at mapayapa. Ingat po tayong lahat at sana ay patuloy nating alagaan ang ating sarili at ang ating kapakanan. Hanggang sa muli.